Magandang gabi po, Kuya Berto. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ramil. Gusto ko lang pong ibahagi ang isang karanasang hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Isang gabi na nagbago ang lahat ng pananaw ko sa mga bagay na hindi natin nakikita. Noong 2017, nung ma-assign ako bilang caretaker ng isang lumang bahay sa probinsya ng Pampanga, wala naman akong reklamo. Libre ang tirahan, may maliit na allowance at tahimik ang paligid. Ang sabi lang ng amo ko, "Huwag ka lang matakot ha. Malapit lang sa sementeryo yung bahay, pero okay naman yan." Napangitil na lang ako. Kasi sanay naman ako sa mga ganon, Kuya Berto. Pero ang hindi ko alam kung gaano pala katindi ang okay na sinasabi niya. Lumang-luma na ang bahay, Kuya Berto. Yung tipo bang may kahoy sa sahig na umiingay kapag tinatapakan. Yung bintana may kurtinang kulay dilaw na kupas na parang di na nalaban simula pa noong dekada 80. Amoy alikabok at may halong amoy ng kandila na parang galing sa simbahan. Sa harap ng bahay, may bakod lang na pagitan ay sementeryo na. Pagbukas mo ng pinto, tanaw mo agad ang mga nicho at krus na puti sa libingan. Hindi mo maiwasang mapatingin kasi sa gabi parang may mga aninong dumadaan. Unang gabi ko pa lang, Kuya Berto, hindi ako mapakali. Habang nagluluto ako ng ginisang sardinas ay may narinig akong kumakalansing na parang lata. Pusa lang yan, sabi ko sa sarili ko. Pero nang marinig ko parang may mga yabag na nakapaa, napahinto ako. Tumingin ako sa bintana. May dumaan na anino. Payat, mahaba ang buhok. Akala ko babae, pero nung silipin ko, wala namang tao sa labas. Maliban sa mga kuliglig at mahinang hampas ng hangin. Kinabukasan, naglinis ako ng paligid. Doon ko napansin, may mga yapak sa lupa galing sa sementeryo papunta sa pinto ng bahay. Hindi yapak ng tao. Maliit pero malalim. Parang may mabigat na hakbang. Kinalibutan ako, Kuya Berto. Sinundan ko kung saan nagtatapos at doon sa ilalim ng bintana ng kwarto ko. May isang kandilang halos naupos na. May bulaklak pa ng sampagita na parabang may nag-alay na doon. Lumipas ang ilang gabi. Paulit-ulit kong naririnig ang mga yapak tuwing alas 12. Minsan mahina, minsan mabilis. Hanggang sa isang gabi, nagising ako dahil sa mahinang pagkatok. Boses ng babae. Pakibuksan. Pakibuksan po, giniginawa ko. Dahan-dahan kong nalingon ng bintana. At doon ko siya nakita, Kuya Berto. Isang dalagang nakaputi, basa ang buhok at maputla ang muka. Nakangiti siya, pero yung ngiti niya parang pilit lang. Yung mata niya malalim, yung parang walang laman. Hindi ko magawang sumigaw, Kuya Berto.
Parang may malamig na kamay na humahawak sa dibdib ko. Pagpikit ko at muli kong pagdilat, wala na siya. Pero may naiwan sa sahig, isang patak ng tubig at amoy ng bulaklak ng patay. Kinabukasan, dumalaw ang matandang groundkeeper ng sementeryo. Tanong niya sa akin, "Di ka ba natatakot tumira dyan?" Napangiti ako. Bakit naman po?" Huminga siya ng malalim, saka nagsindi ng sigarilyo. 10 taon na ang nakalipas, may dalagang tumira dyan, anak ng dating may-ari. Nilibing siya dito sa sementeryo, sa mismong harap ng bahay. Kada undas ay bumabalik daw siya para kunin ang mga nakikitulog sa bahay. Napaatras ako. Talaga po? Tumangulang siya, Kuya Berto. Kinabukasan, November 1 ng madaling araw, napakalakas ng ulan. May kumalabog sa pinto ko. Pagbukas ko, wala naman tao. Pero sa sahig, may bakas ng paa, basa, papasok ng bahay. Sinundan ko ang mga bakas papunta sa kwarto ko hanggang sa huminto ito sa tapat ng kama. Nang tumingin ako, nandun siya, Kuya Berto. Yung dalagang nakita ko sa bintana, basa, maputla, nanginginig at nakangiti na parang pilit lang, at napakalalim ng kanyang mga mata. Miya-miya pa'y nagsalita siya. Giniginawa ko, Ramil. Lumapit siya sa akin, Kuya Berto. Tumingin sa kama ko at sinabi, Ramil, dito ako namatay noon. Pagkasabi niya, Kuya Berto, biglang bumukas ang ilaw at sa salamin sa tabi ng kama, nakita ko ang sarili kong muka. Namumuti, nangingitim ang mga labi at wala na akong maramdaman. Hanggang sa tuluyan ng tumilim ang lahat. Kinabukasan, natagpuan ng mga taga-barangay ang katawan ko sa kama. Nakahiga, nakadilat at sinabi nilang ako raw ay nakangiti. Walang bakas ng sugat, walang bakas ng laban, pero malamig na malamig, at nakapulupot sa kamay ko ang isang bulaklak ng sampagita.